Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang sambayanan ng Diyos sa pagdiriwang po natin ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan. 40 araw na po ang nakakaraan nung ipinagdiwang po natin ang Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang pagdiriwang po natin ngayon sa Ingles ay tinatawag na Ascension of the Lord, pag-akyat ng Panginoon sa langit. Mga kapatid, naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin, ang langit ang destinasyon. Ang bawat isa po sa atin na nananampalataya sa Panginoon, langit ang destinasyon. Kaya nga ang pagdiriwang natin para sa araw na ito ay pagpapaalala sa atin na hindi lamang ang Panginoon ang may kakayanang umakyat sa langit, kundi ang bawat isa po sa atin, sa tulong ng Panginoon, ay makakaakyat din sa kalangitan. 3 bagay po ang magandang mapagnilayan po natin para sa araw na ito. Una po, mga kapatid, sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol. Ito po ay sulat para kay Theophilus. At dito ipinakita po sa atin, mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon nung siya ay umakyat sa langit. At habang umaakyat ang Panginoon sa langit, ano ang ginagawa ng kanyang mga disipulo at mga alagad? Lahat sila ay nakatingala. Tanungin ko po kayo, marunong po ba kayong tumingala? Parang hindi kayo marunong tumingala. Marunong po ba kayong tumingala? Di ba tayo pong mga Pilipino, kapag gusto nating magpasalamat sa Panginoon, lagi tayong tumitingin sa itaas. Kaya nga minsan kapag sinasabi natin, hindi natin sinasabi ng ilan sa atin na, "Salamat, Panginoon." Anong minsan sinasabi natin? Salamat doon sa itaas. Pero mga kapatid, ang pagtingala ay napakagandang pagpapaalala po sa atin na ang bawat isa po sa atin, tinitingala ang kabutihan ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin, tinitingala ang kapangyarihan ng Diyos. Bawat isa po sa atin, tinitingala ang pagmamahal sa atin ng Diyos. At kung tayo ay marunong tumingala, pagpapaalala din po na ang bawat isa sa atin may kakayanang
makaakyat sa langit. Kung meron man tayong dapat ipangarapin sa mundo natin ngayon, mga kapatid, hindi lang upang tayo ay maging matagumpay sa buhay. Ngunit, kung meron man tayong pangangarapin bilang mga Kristiyano at Katoliko, pangarapin natin na kagaya ng Panginoon, sa ating pagtingala, makarating din sa langit. Gusto niyo po bang makarating sa langit? Matutong tumingala. Matutong tingnan ang kabutihan ng Panginoon. Matutong tingnan ang pagpapatawad ng Panginoon. Matutong tingnan ang awa ng Panginoon. At matutong tingnan ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kapag tayo ay tumitingala patungong langit, nawa ang sabihin natin sa ating mga sarili, sa dulo ng aking buhay, ako ay makakarating sa kalangitan. Sino po sa inyo ang gustong pumunta sa langit? Marami. Yung iba, walang pakialam. Sinong gustong pumunta sa langit? Madami sana. At sa araw na ito, tumingala tayo upang hamunin ang ating sarili na balang araw, makakarating din ako sa kalangitan. Pangalawang bagay, mga kapatid, alam natin na sa pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan, meron siyang ibinilin. At ano ang ibinilin sa atin ng Panginoon? Na tingnan ang mga tao sa ating paligid. At anong klaseng pagtingin ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon? Na sa pagtingin natin sa ating mga paligid, meron siyang misyon na ipinagkakaloob. Hindi lamang pala sapat tumingala. Ang paalala sa atin ng Panginoon, tingnan din natin yung ating nasa paligid. At sa pagtingin natin sa mga taong nasa ating paligid, ano ang misyon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Mahalin ang mga taong nasa ating paligid. Ngunit mga kapatid, sa pagmahal natin sa taong nasa ating paligid, hinahamon din tayo ni Jesus na ibigay kung ano ang naranasan nating pag-ibig sa iba. Kung nakaranas tayo ng pagmamahal sa Diyos, yun din ang iparanas nating pag-ibig para sa Diyos. Mga kapatid, hindi po madali ang hamon sa atin ng Panginoon. Hindi po madali na mahalin ang ating kapwa. Hindi po madali na ibigin ang ating kapwa. Pero anong sinasabi sa atin ng Panginoon? Siya ang magbibigay sa atin ng lakas. When you start to look up, my dear brothers and sisters, do not also forget to look outward, to look at the people around you. Because ano ang hamon sa atin ng Panginoon? Maging saksi. You have to be witnesses of the Lord. At paano ba maging saksi ng Panginoon? Ang pagiging saksi ng Panginoon ay hindi lang magaling kang magkwento. Di ba sa panahon natin ngayon, kapag ikaw ay tinawag na witness, kapag ikaw ay tinawag na saksi, anong ipinagagawa sa iyo? Pinapakwento kung ano ang naranasan mo. Pero anong hamon sa atin ng Panginoon? Kung ikaw ay tunay na saksi, hindi ka lang magaling magkwento, kundi magaling ka dapat magsabuhay kung ano ang natutunan mo sa turo ng Panginoon. When you are a witness of Jesus, you're not only good in telling stories, but your life is a reflection of what you have learned from the Lord. Maging saksi ka, at sa pagiging saksi mo, tumitingin ka sa pangangailangan ng iba. Sa iyong pagiging saksi kay Jesus, na ipararamdam mo ang pagmamahal mong naranasan sa Panginoon. Do not just look up. Look at the people around you as well. Pero hindi po doon natatapos iyon. Hindi lang sa pagtingala, hindi lang sa pagtingin sa paligid.
Pero nararapat din na matuto din tayong tumingin sa ating sarili. At sa pagtingin natin sa ating sarili, mga kapatid, mapapagtanto po natin na hindi tayo malakas. Mapagtatanto po natin, may kahinaan din tayo, may kakulangan din tayo, may limitasyon din ang bawat isa sa atin. At kung meron tayong kakulangan, limitasyon at pagkukulang sa buhay natin, saan tayo huhugot ng lakas? Walang iba kundi sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ang problema lang sa atin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ayaw nating tumingin sa ating sarili. Takot tayong kilalanin ang ating mga sarili. Takot nating aminin na may kahinaan tayo, may kakulangan tayo, may limitasyon tayo. Pero alam din natin, mga kapatid, na sa kabila ng ating mga kakulangan, pwedeng magpatuloy ang buhay dahil alam natin na ang lakas natin nagmumula sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, sa pagtingin natin sa ating sarili, natututunan din nating tumingin sa ating kapwa. At sa pagtingin natin sa ating kapwa, tayo ay tumitingala sa langit. Dahil sa Diyos tayo kumukuha ng lakas. Mga kapatid, ang kapistahan po ng pag-akyat ng Panginoon ay pagpapaalala po sa atin na kailangan nating tumingin sa ating sarili, sa ating kapwa, at tumingin sa Diyos. Dahil alam natin, ang lahat ay nagmula sa Diyos. Mga kapatid, sino po sa inyo dito ang magaling mag-utos? Meron po ba ditong mahilig mag-utos? O sa mga anak, huwag niyong tingnan yung nanay ninyo, ha? No, sa mga mister, huwag niyong tingnan yung asawa ninyo. No? Meron po ba dito magaling mag-utos? Di ba minsan may mga taong utos ng utos? Pero yung mga taong inuutusan, ginagawa naman talaga yung kanyang yung inutos sa kanila. Tama po ba? Higit sa lahat, kapag ang nag-utos sa'yo, taong mahal mo. Sa mga anak nandito, lagi ba kayong pinabibili ng kung ano-ano? Pero kapag nabili niya ang pinabibili sa inyo ng inyong mga magulang, babalik ba kayo sa inyong mga magulang? Di ba babalik kayo at sasabihin ninyo, Nay, ito na po yung inutos ninyo. Nay, ito na po yung pinabili ninyo. Mga kapatid, nung isinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa lupa, ano ang hinabili ng Diyos sa kanyang anak? Iligtas mo ang aking bayan. Iligtas mo ang sumusunod sa akin. Mga kapatid, nung bumalik ang Panginoon sa langit, nagawa ba ng Panginoon ang inutos sa kanya ng kanyang Diyos, ng Diyos Ama? Opo. At tayo din, mga kapatid, babalik din sa kalangitan. At hindi tatanong sa atin ng Panginoon o ng Diyos sa atin, o ano, sino bang ipinaglaban mo? O ano, mayaman ka ba? O ano ang natapos mo? Ngunit ang inutos sa atin ng Panginoon, ano, nagmahal ka ba? Naging maganda ba ang iyong buhay dahil sumunod ka sa utos ko? Dahil pagbalik natin sa Panginoon, ang tatanungin sa atin, hindi kung gaano tayo naging mayaman, matagumpay, kundi kung paano natin naisabuhay ang turo ng Diyos, ang utos ni Jesus. At doon, panawagan sa atin mga kapatid, umakyat ang mahal na pong Jesus Nazareno sa langit. Ibig sabihin, ang bawat deboto, ang bawat isa sa atin, kaya ding makaakyat sa langit. Makakaakyat tayo sa langit kung marunong tayong tumingin sa ating sarili. Makakaakyat tayo sa langit kung marunong tayong tumingin sa ating paligid. At makakaakyat tayo sa langit kung patuloy tayong titingala
at kikilalanin ng Diyos bilang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin. Panginoon, mahal na po ang Jesus Nazareno, kagaya mo, nawa gabayan mo din kaming makakyat sa kaharian ng Diyos. Amen.